Welcome back to our channel, My Star TV Vlog. Panibagong araw, panibagong adventure. Dito po tayo ngayon. It's diving time ulit. Kaya dito po, magkakaroon na naman po ako ng spearfishing adventure. Ito po at nakaka-relax talaga pagmasdan ang ilalim ng dagat. At ngayon po ay naghahanap na po ako ng isdang papanain. Kaya guys, abangan ang ating adventure kung makahuli man tayo o kung ano ang maging kapalaran natin ngayon. Enjoy watching po! Ang una pong dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng spearfishing adventure ay hindi lang sa paghahanap ng mga isda. Ang pinakaunang dahilan po bakit nandito po ako dahil gusto kong malibang, gusto kong mawala ang lahat ng stress sa isang linggo. Ito po ang ginagawa ko kapag sobra akong pagod sa trabaho, pagod sa mga problema na pinagdadaanan. Kapag nandito po ako sa dagat, talagang nawawala po ang problema ko. Kasi po, napakaganda po ng dagat. Ayan naman po, nakakatuwa tingnan ang ilalim ng dagat. At ito naman po, kapag nakahuli po tayo dito sa ating pamamana, makakalibre pa po tayo ng ulam. Talaga po naman, maraming panain pero ang iila po nila dito sa may mga bitak. Hindi po malalim ang tubig dito. Butuhod ko lang po. Kaya lang may mga bitak at malalim po yan sa ilalim. Kaya dapat hindi po tayo mahulog dyan. Dapat talaga mag-iingat pag nandito. Headshot! Redfish! Redfish, oh! I'm so happy at nakahuli na po tayo ng isang isda. At ngayon naman po ay nakakita po ako ng napakaraming isda. Ayan, ang daming panain. At alam nyo guys, yung naalala ko dito, kasi yung mga isdang ito talagang maiilap. Tapos ako naman po ay mahina pa po ako sa timing. Itong mga isda na ito, kapag nakakakita sila sa pana, ay talagang kumakaripas po ito. Ngayon po ay matahimik lang po ako na nagmamasid sa kanila. Humahawak lang po ako ng bato sa ilalim ng tubig para po hindi ko sila mabulabog. Hindi nila alam na tinitingnan ko sila, pinagmamasdan ko sila sa kanilang ginagawa. Talaga naman po nakakatanggal ng stress ang dagat.
Ngayon po ay nakakita ako ng maamong isda kaya panain ko na po ito. Nice catch! Nakadalawa pa lamang po ako ng huli kaya po aarangkada pa po tayo, maghahanap tayo ng iba pang isdang mapapana natin. A few moments later. Ngayon naman po ay napunta tayo dito sa bahay ng Nemo. Ito po at ang ganda pagmasda ng isdang Nemo. Ayan guys, ang isdang Nemo sa kanyang bahay. Hindi po natin gagalawin ito. Titingnan lang po natin. Maamo ang isdang ito kahit nakikita niya ako. Hindi siya kumakaripas. Parang alam niya na hindi siya sasaktan. A few moments later. Ngayon naman po guys ay umahon na po tayo dahil po nasira yung pana natin dahil naanuhan tayo ng nagpagugulong-gulong na naman po ako sa batuhan dahil hindi po ako nakatiming kasi inihahanda ko sana yung pana ko tapos naano ako ng alon na napakalaki tapos napakalakas kaya po napagulong-gulong po tayo kasabay no nasira yung pana natin kaya po dito po napaahon tayo ng wala sa oras. At habang nandito tayo, ipapasyal ko po muna kayo. Welcome everyone to Napla Islet. Paraiso kung tawagin kung ituring po ang lugar na ito dahil napakaganda. Mapailalim ng dagat man po tayo or maging nasa lupa. Okay guys, at preskong-presko ang hangin dito. Maliban lang sa maraming mga lamang dagat dito, napakaganda po ng paligid. Sana po ay mag-enjoy kayo sa ipapakita ko. Ngayon po ay sobrang nagugutom ako at nauuhaw, pero nais ko po munang tiisin ito at ipasyal ko po kayo. Pagkatapos po nito ay uuwi na po ako at guys, mangunguha tayo ng seashells para may iulam tayo. Ito po, ipinapakita ko po ngayon ang nakatagong kayamanan dito sa paraiso ng Napla Islet. Nakakatuwa po pagmasdan ang mga bulaklak na ito. Wala pong nagtanim dyan, kusa po silang tumubo. Nakaka-amaze nga tingnan dahil kahit walang nag-aalaga na tao sa kanila, ayan, napakaganda ng kanyang bulaklak at napaka-amazing ng halaman na ito. Kaya lang po, hindi ko po alam kung anong pangalan nito. God is wonderful. Talaga namang pinagpala po ang halaman na ito. Sana po matulad tayo sa halaman na ito. Kahit tumubo man siya sa batuhan, ito guys, at meron siyang napakagandang bulaklak. Nakaproduce siya ng magagandang bulaklak despite sa kanyang kalagayan. May mga tao din na kagaya ng bulaklak na ito, lalo na po yung mga taong galing po sa mahirap. Nakakatuwang isipin po na may mga tao na kahit mula sila sa mahirap, sila ay napakabait, matulungin, at napakagalang. Kahit sa mga pinagdadaanan po natin, kahit sobrang hirap,
hindi po nagiging hadlang yung paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Katulad po ng bulaklak na ito. Kahit mahirap ang kanyang kalagayan, meron siyang napakagandang bulaklak. By the way guys, pagkatapos po nito, ay uuwi na po ako. At habang pauwi ay mangunguha po ako ng seashells. Pandagdag po rito. Kasi po, yung dalawang isda, ano lang yun po, pang-ihaw lang yun. Hindi po yan magkakasya sa amin, pang-ulam. Kaya po, kailangan ko pa pong manghuha ng mga seashells. Sana po ay makakuha tayo ng mga seashells. Okay, so ito guys ay mga musikad kung tawagin sa amin. Ito. Okay. Saan pa? Parang 3 ang nakita ko kanina pero ngayon 2 na lang. Nasaan pa yung isa? Siguro natabunan. Ayos na rin. Okay, lakad pa tayo. A few moments later. Nakikita niyo ba yung pag-video ko? Wow! Ayan guys. Yay, may laman siya. Nakikita niyo yung laman. Ayan, ang sarap. Ang sarap nito. Tapos meron pa ito. Ito. Ito, walang laman ito. Ito, guys. Oh, ito. Yan. Tapos ito, hala. It's high tide po nang lumusong po tayo, pero nang umuwi po tayo, ang laki ng hibasan, ang lawak. Dito naman po tayo, nakakita po tayo ng mga dalu-dalu kung tawagin sa amin. Kukunin po natin ito. Pandagdag ulam po. Dito naman po tayo sa mangrove area dahil po mangunguha po tayo ng mga dalu-dalu. Mangunguha po tayo ng seashells para may maiulam po tayo. Yummy, dalu-dalu. Maghahanap po tayo dito ng mga dalu-dalu. Bago po natin pasukin ang mangrove area na ito, titingin po tayo sa paligid. Kailangan natin masiguro na walang ibang tao dito maliban sa akin. Ayun po. Sulit talaga po yung adventure natin ngayon. Ito guys, oh. May mga laman sila. Kukunin na po natin. At ngayon po ay nakakita tayo ng mga dalu-dalu. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang daming biyaya. Hindi na natin na tayo ng ulam guys. Ganyan na po ang gagawin natin dahil mahal ang mga bilihin ngayon. Didiskarte po tayo. Ito po hindi na natin kailangan bilhin po. Free ito basta mangunguha ka lang.
A few moments later. Ito na po ang mga dalo-dalong napulot natin sa ating Sea Adventures. At ngayon po, malinis na po ito at pinutulan na po natin para madali nating makuha ang kaniyang laman. At guys, igigisa po natin yung gata. Maglalagay po tayo ng gata para maging masarap ito. Igigisa natin gamit yung bawang, yung sibuyas at ginger. Ito naman po ang gata na ilalagay natin. Sa pagluluto po ng dalo-dalo, ano po ito? Kailangan po ito ng tamang timing. Kasi po, pag na-overcook po ang dalo-dalo, nako guys, malaki ang problema. Dahil hindi po makukuha ang laman nito. Kahit gaano mo pa sipsipin ay hindi mo makukuha kung ma-overcook mo yung dalo-dalo. At guys, nais ko man po ipakita ang pagluluto ko rito. Sorry po at medyo limitado dahil pumalpak po yung video natin. Ngayon po, ito po ay luto na po ang dalo-dalo. At ito naman po ang iba ko pang mga lamang dagat na napulot kanina. Nakapulot pa po ako ng golden sea cucumber. Kaya lang po hindi ko po nagawang videohan ito dahil po lobat na po ang camera natin. Ihihiwalay ko po yung pagluluto ng dalo-dalo sa mga seashells na ito. Yung ganga po natin or saang tinanggalan na po natin ng ibang bahagi para madali ang pagkuha ng kanyang laman. Hindi po dapat pagsamahin yung pagluluto ng dalo-dalo sa mga ganitong uri ng mga seashells kasi po super bilis lang po ang pagluluto ng dalo-dalo. Ayaw po nito na ma-overcook. Hindi po katulad ng ibang mga seashells. Lagay ito tapos madali lang tapos kukunin na natin. Pwede na makain. Ito medyo matagal lutuin ito. Ito. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at ito binigyan natin tayo ng biyaya. Thank you so much for watching guys. Dumako naman po tayo sa ating mga pa-shoutout. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng taga-suporta ng ating munting channel sa ang dako ng mundo man po kayo naruroon. Sa mga minamahal nating mga members, mega love shoutout at pa-support. Carmina Lifestyle, Canaldo Jujo, Lion Girl, Anderson J's Gameplay, Gemaline Pahayahay, Hazel Sam, sa mga super chatters natin dyan around the world. Pa-support po Indian Stig Racing, The Ardhani Family, kay Amelia at Alena Coronesa, Jagdish, The Indica Games, Lady Neth, Castor, at pasupport na rin po sa iba pa nating mga taga-suporta. Mega love shoutout, Cool TV, Vinaya Kajana Kohesonka, Navea Haphap, Bless Mac Mix Vlog, Sparky Buhulana Vlogs, Anuan Suji, at sa dalawa kong kapatid, Jun TV Vlog at Aksyon ni Nilson. Mega love shoutout, Ka-Fishing, Leonin's Fishing Adventure, si Badong Vlog, Kalikasan Vlog, Manoy Nel Vlog, Altum's Channel at sa dalawang magkapatid na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel, Rinan Fishing Adventure at Rafi Spear Fishing. Pa-shoutout na rin po kay Kasisid Rap na anak ni Master Kasisid, Rafi Spear Fishing at pa-shoutout na rin sa lahat ng mga taga-Barangay Lipata, Ali Northern Samar. Shoutout also sa mga yung Bunabon at Garda family ng Allen Northern Samar. Mega love shoutout po Ernest Tugutlay, MMD Mix Vlog, Salidumay Vlog, Jose Ferreira, Nel T Vlog, Larry Amos, Hilario Lacuachero, kay Sheila Pilapil. At guys, pa-shoutout na rin po
sa iba pang mga taga-suporta ng ating channel, kagaya ni Nay Asuncion Kada. Walang channel pero solid na taga-suporta natin, Chari Balano, at kay Juicy Buko. At pa-shoutout na rin po sa inyong lahat na taga-suporta ng ating munting bahay. Kung hindi ka pa naisali sa ating pa-shoutout at gusto mong maisali kita sa next video, yung mga pa-shoutout, pa-comment na lamang po sa ating comment box. Love you all guys. Stay safe. God bless us all.